Kumusta ka? Ang pag-uusapan natin ngayon ay base sa mga materyales na binigay mo at sobrang interesante nito. Paskwa o Passover, pero hindi lang tayo titingin sa history. Ang misyon natin, alamin kung paano kumukonekta ang isang sinaunang ritual ng dugo ng tupa sa Ehipto sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Parang isang detective story pero theological. Magandang paghahalin tulad yan. Dahil sa mga materyales mo, parang talaga tayong naghahanap ng mga clues. At ang pinapakita ng mga source na ito ay hindi lang basta konektado ang Paskwa sa krus. Ang Paskwa ay parang blueprint. Bawat detalye, bawat utos, bawat kilos sa gabing iyon sa Ehipto ay isang anino, kumbaga, isang teaser trailer para sa mangyayari kay Jesus libo-libong taon pagkatapos. Sige, let's unpack this. Magsimula tayo sa pinakasentro ng ritual, yung kordero. Ang utos sa Exodo ay sobrang espesifiko. Hindi lang basta tupa. Kailangan korderong lalaki, 1 taong gulang at walang kapintasan. Bakit ang daming requirements? Hindi ba pwedeng kahit anong tupa na lang? Diyan na nagsisimula ang mga pahiwatig. Unahin natin yung pinakamahalaga. Walang kapintasan. Sa mga source mo, binibigyan ito ng matining diin. Hindi lang ito basta walang piklat o pilay. Ang salitang ginagamit na sa Koreano hyumopko ay tumutukoy sa isang perpektong moral na estado, isang kadalisayan. Ito'y direktang paglalarawan kay Jesus na siyang tanging taong nabuhay sa mundo na walang bahid ng anumang kasalanan. Okay, I get the symbolism. Walang kasalanan. Pero bakit 1 taong gulang? May specific na kahulugan ba ang edad? O basta young and perfect lang ang point? May mas malalim na kahulugan yan. Ang 1 taong gulang na kordero ay nasa kasibulan ng kanyang lakas. Hindi ito isang matanda o mahinang hayop. Inihahaling tulad ito kay Jesus na namatay sa krus sa kasagsagan ng kanyang kabataan at kalakasan. Isinakripisyo siya hindi dahil sa kahinaan, kundi sa tuktok ng kanyang buhay. Ipinapakita nito na ang sakripisyo niya ay isang kusang loob na pagbibigay ng pinakamahalaga, hindi isang bagay na kinuha lang sa kanya. Wow, okay. Bawat detalye pala may purpose. Pero ang pinaka-graphic na parte para sa akin ay yung utos na ipahid ang dugo sa hamba ng pinto, sa itaas at sa dalawang gilid. Noong una kong binasa yan, parang ang brutal. Pero base sa mga materyales mo, may nakatagong imahe pala rito. Sa itaas ay sumisimbolo sa dugong umagos mula sa ulo ni Jesus dahil sa koronang tinik. Ang dugo sa dalawang gilid, sa dugong mula sa kanyang mga kamay na ipinako. Bago pa man mangyari ang aktwal na pagpapako, libo-libong taon na itong iginuguhit ng mga Israelita sa kanilang pintuan bawat taon. Parang isang blueprint ng kaligtasan na hindi pa nila lubos na naiintindihan. Grabe no? Parang ang graphic ng imagery. Pero kapag iniisip mo, ganun kaseryoso ang mensahe ng proteksyon. At hindi lang yan, may isa pang utos na medyo kakaiba. Sabi, kailangan kainin ang karne na nilitson sa apoy. Bawal na bawal daw pakuluan o kainin ng hilaw. Bakit ang strikto doon? Anong pinagkaiba kung litson o nilaga? Dahil ang paraan ng pagluto ay simbolo rin. Ang tubig na ginamit sa pagpapakulo ay madalas na simbolo ng buhay at paglilinis sa Biblia. Pero ang apoy ay simbolo ng paghatol, ng matinding pagdurusa. Sinasabi sa mga materyalismo na ang pagdaan ni Jesus sa krus ay inilarawan bilang isang bautismo ng apoy. Doon, tiniis niya ang buong bigat at sidi ng puot ng Diyos laban sa kasalanan ng buong mundo. Kaya't ang paglitson sa kordero sa apoy ay 1 taon na paalala sa mga Israelita ng tinding ng paghatol na dapat sana ay para sa kanila, pero tiniis ng isang kahalili. So, malinaw ang simbolismo ng kordero mismo, walang kasalanan, isinakripisya sa kasibulan ng buhay, at dumaan sa matinding paghatol. Pero may isang detalye sa ritual na medyo nakakalito para sa akin at binanggit din ito sa sources mo, yung pagkain ng karne. Teka, kung ang ibang handog para sa kasalanan o sin offering ay sinusunog at hindi kinakain, bakit itong para sa Paskwa, kinakain pa? Parang baliktad.
At dyan mo makikita na may mas malalim pa palang nangyayari. Napakagandang tanong niyan. Ang sagot ay nasa pagkakaiba ng dalawang konsepto, pagtubos at pagtatak. Karamihan sa mga handog sa lumang tipan ay para sa pagtubos o suji, pagbabayad para sa kasalanan. At sa mga ritual na iyon, tama ka, ang handog ay ganap na sinusunog bilang simbolo na ang kasalanan ay tinupok ng kabanalan ng Diyos. Pero iba ang Paskwa. Ibang-iba. Dahil ang Paskwa ay hindi lang tungkol sa paghingi ng tawad, ito ay tungkol sa pagtatak o inchim, paglagay ng selyo. Isipin mo, ang dugo sa pinto ay isang public announcement sa anghel ng kamatayan. Protektado ang bahay na ito, pag-aari ito ng Diyos. Ito ay isang selyo, isang marka ng kaligtasan. At ang pagkain sa kordero, yon ang paraan nila ng pagsasabing, inaangkin namin ang proteksyon at ang buhay na dulot ng selyong iyan. Ito ay isang akto ng pagtanggap at pakiisa sa sakripisyo. So, hindi lang itong, "Oh, sorry sa kasalanan ko," kundi parang, Kundi ako ay pag-aari na ng Diyos at protektado ako. Ang laki ng difference. ibig sabihin ng pagkain sa karni ay parang pagpapatibay na tinatanggap mo hindi lang yung kapatawaran, kundi yung bagong buhay na kaakibat nito. Eksakto! At para sa mga mananampalataya, sa bagong tipan, ano ang nagsisilbing selyo o inchim? Ang banal na espiritu. Siya ang marka na nagpapatunay na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Kaya ang pagkain sa handog ng Pasko ay isang perpektong anino ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Hindi lang tayo pinatawad dahil sa Kanya, nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Okay, klaro. So, nakaligtas sa mga Israelita, ang dugo ay naipahid, ang karne ay nakain, dumaan ang anghel ng kamatayan, at malaya na sila. End of story, happy ending. 'Di ba? Pero based sa mga materyalismo, doon pa lang pala nagsisimula ang lahat. Ang paglaya mula sa Ehipto ay alegorya raw para sa paglaya ng isang mananampalataya mula sa kapangyarihan ni Satanas. At tulad ng kwento sa Exodo, hindi basta-basta bumibitaw ang dating amo. Tandaan mo, kahit nakalabas na sila ng Ehipto, anong ginawa ng Faraon? Nagpadala siya ng kanyang buong hukbo para habulin sila. Ito'y isang mahalagang aral. Para sa isang mananampalataya, ang pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ang hindi nangangahulugang titigil na si Satanas sa pag-atake. Hahabulin ka pa rin niya. Susubukan ka pa rin niyang ibalik sa pagkaalipin. So ano yung Red Sea Crossing? Yun ba yung parang final get out of jail card? Kasi doon nalunod yung bugong hukbo ng Faraon. Parang iyon yung tuldok. Iyon nga ang tuldok. At ayon sa mga source mo, ang pagtawid sa dagat na pula ay sumisimbolo sa bautismo sa banal na espiritu. Kung ang dugo ng kordero ang nagligtas sa kanila mula sa hatol ng kamatayan, ang pagtawid sa dagat ang nagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan at paghahabol ng kaaway. Ito ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya na nagbibigay ng kapangyarihan para tuluyang makalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ito ang naghihiwalay sa iyo ng tuluyan sa direktang abot ng dating amo mo. Pero dito ko medyo nalilito. Kahit nakatawid na sila, hindi pa rin naging payapa ang lahat. Pagdating sa disyerto, may mga bago na namang kalaban. Nariyan ang mga Amalekita, mga Kananeo. Akala mo tapos na ang laban, pero may panibago na naman. Paano nangyari yun? Dahil dito natin nakikita ang isa sa pinakamalalim na aral sa mga materyales mo. Ang kaligtasan ay hindi exemption sa laban. Ito ang qualification mo para lumaban. Ang pagtubos sa dugo ni Kristo at ang bautismo sa Espiritu ay naglipat sa iyo mula sa teritoryo ng kaaway papunta sa teritoryo ng Diyos. Pero ang paglalakbay sa ilang ng buhay na ito ay isang training ground. Ito ay isang patuloy na espiritual na pakikibaka laban sa kasalanan na nasa loob pa rin natin at sa mga impluwensya ng mundo. Sandali, pag nilayan natin yan, qualification to fight. Ang bigat niyan. Kasi ang madalas na isipin, pag ligtas ka na, payapa na lahat-lahat. Pero sabi sa sources mo, doon pa lang pala talaga nagsisimula ang totoong laban. Pero may pinagkakaiba. May malaking pinagkaiba. Bago ka maligtas, lumalaban ka bilang isang alipin.
At tiyak ang pagkatalo mo. Pagkatapos mong maligtas, lumalaban ka na bilang isang sundalo sa hukbo ng Diyos. At heto ang pinakamahalaga. Hindi ka na lumalaban para makamit ang tagumpay. Lumalaban ka mula sa tagumpay na naipanalo na para sa iyo ni Kristo sa krus. Ang resulta ay sigurado na. Ang laban ngayon ay para isabuhay ang tagumpay na yon sa araw-araw. Napakalinaw niyan. Which brings us sa isa pang pangunahing punto ng mga materyales. Ang ideya na ang Paskwa ay isang anino o girimja. Itang sakripisyo ni Kristo ang siyang katotohanan o katawan, shilche sa Korean. So, kung anino lang ang Paskwa sa lumang tipan at si Kristo na ang katotohanan, paano natin tutukurin yung utos na ipagdiwang ito magpakailanman? Parang may conflict kasi hindi na tayo nagkakatay ng tupa at nagpapahid ng dugo sa pinto. Utos na ipagdiwang magpakailanman ay hindi tungkol sa pag-uulit ng anino. Ngayong nandito na ang katotohanan. Isipin mo, kung nakatayo ka sa labas at nakikita mo ang anino ng isang taong papalapit, nakatutok ka sa anino. Pero kapag dumating na ang mismong tao at kaharap mo na siya, titingin ka ba sa anino niya sa sahig? Siyempre hindi na. Titingin ka na sa kanya. Dumating na si Jesus ang silche. Siya na ang katotohanan. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin ng pagdiriwang ngayon? Ang tunay na pagdiliwang ay ang walang hanggang pag-aalala, pagtanggap at pamumuhay sa katotohanan ng sakripisyo sa krus. Hindi na ito isang taong ritual, kundi isang pang-araw-araw na realidad. Ang pagsunod sa bagong tipan na tinatakan mismo ng dugo ni Jesus ang siyang tunay na pagdiriwang ng Paskwa para sa atin ngayon. So, para sa isang mananampalataya, ang bawat araw ay Paskwa. Eksakto! Ang bawat umaga na gumigising ka ay isang pagkakataon para alalahanin. Ako ay pinalaya na, ang dugo ni Kristo ang aking proteksyon, ang banal na spirito ang aking selyo. Ang bawat pagsubok na kinakaharap mo ay isang Paskwa, isang paalala na lumalaban ka hindi bilang alipin, kundi bilang isang malayang anak ng Diyos. Ang espiritual na laban na kinakaharap mo araw-araw ay hindi na para makamit ang kalayaan, kundi isang pagpapakita na malaya ka na. Grabe ang pagbabago sa pananaw. Mula sa isang sinaunang ritual sa Ehipto, nakita natin ang blueprint ng krus, ang kahulugan ng selyo ng banal na spiritu at ang realidad ng pang-araw-araw na spiritual na labanan. Ang Paskwa pala, sa pinaka-esensya nito, ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa kamatayan. Ito ang simula ng isang bagong pagkatao, isang bagong buhay bilang sundalo sa hukbo ng Diyos. At may iwan akong isang panghuling kaisipan para pagnilayan mo. Nahango rin sa mga materyales na ito. Sinasaba doon na ang isa sa mga cosmic na dahilan ng buong plano ng pagtubos mula Paskwa hanggang sa krus ay para patunayan ng isang bagay. Ang akusasyon kasi ni Satanas mula pa sa simula ay ito, ang mga utos ng Diyos ay pabigat at imposibleng sundin. Walang sinumang makakasunod dyan. Parang sa isang courtroom, si Satanas ang prosecutor na nagsasabing imposible ang batas ng Diyos. Guilty ang lahat. Ganun na nga, at sino ang unang tumayo sa witness stand para patunayang mali siya? Si Jesus. Sa kanyang perpektong buhay ng pagsunod, ipinakita niya na posible palang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pinatahimik niya ang akusasyon ni Satanas. At ngayon, ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa kanila ang siyang sunod na tinatawag sa witness stand araw-araw. Sila ang mga buhay na ebidensya na nagpapatunay na mali si Satanas. Isang napakabigat na responsibilidad at pribileyo. Hindi lang pala tayo basta tagapanood sa laban na ito. Kalahok pala tayo sa pagpapatunay. Tunay nga. Kaya, ang tanong na maiiwan sa iyo ay ito. Kung ang buhay mo ngayon ay isang patunay sa harap ng buong sanlibutan, ano ang pinapatunayan nito tungkol sa kapangyarihan ng Diyos laban sa kasalanan at sa mga kasinungalingan ni Satanas?